Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala sa Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Mga kapwa ko umibig kay Jesus, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyong narinig, naka-witness na naman tayo o sinariwa na naman po natin ang isang milagrong ginawa ni Jesus. Ito'y pagpapamalas ng kanyang pagmamalasakit sa tao. And up to this day, nanghihingi tayo lagi sa pamamagitan ng dasal, sa pamamagitan ng ating petisyon, mga milagro na naway mangyari sa ating buhay. At ito po'y hindi naman ipinagkakait ng Diyos. Ito'y pinagkakaloob po niya sa atin. Kaya nga po may mga pagkakataon na sa ating buhay, tayo'y nakakaranas ng kagaanan ng loob. Tayo'y nakakaranas ng isang bagay na akala natin hindi mangyayari. Pero ito't nasa harapan natin, ipinagkakaloob ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang mga katagang huwag kang matakot, huwag kang mangamba, dahil malapit nang dumating ang Panginoong Diyos. Napakasarap pakinggan ng mga salitang ito, lalo't higit nasa gitna tayo ng problema, nasa mga suliranin tayo na may pinagdaraanan din natin, mga pagkakataon na tayo naguguluhan. Ang sarap marinig sa Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Dahil doon ipinapaalala niya yung assurance na hindi niya tayo kailanman pababayaan. Kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Kaya po, isang pag-alaala rin ito ng kahalagahan ng ating narinig na ikalawang pagbasa. Paano po natin ito may dudugtong sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago? Narinig po natin yung mga katagang pag dumating ang mayaman, pag dumating ang mahirap, parehas ang pagtugon dapat ng tao. Parehas ang pagtanggap ng tao sa kanila. At yun ang pinapamalas din ni Jesus. Hindi lamang niya pinili ang mga dukha. Hindi lamang ito yung mga dukhang salat sa yaman. Kung hindi madalas, ito'y naikukumpara rin natin sa dukha dahil wala pa silang masyadong alam. Ignorante sa pamumuhay. Kaya pinupuno ng Diyos ang kanilang isipan ng kabutihan, pinupuno ng Diyos ang kanilang puso ng pagmamahal ni Kristo. Nang sa ganun, mas madaling mapagyaman ng tao. Ganun din po tayo. Nais po nating ipaalaala sa ating mga sarili na binubusog tayo ng Diyos
At sa pamamagitan ng pagbubusog niya, ating nauunawaan at ating naliliwanagan ang mga bagay na nagpapalabo sa ating direksyon. Mga bagay na nagbibigay sa atin ng temptasyon ng pagkakasala. Kaya paano po natin ito totally mapapag-isa sa ating pagdiriwang ngayon? Binigyan ng pagkakataon ng Diyos na marinig o makarinig muli ang tao. At sa pamamagitan ng kanyang milagro, nakarinig at nakapagsalita ng maayos. Tayo rin po, kung maayos ang ating pakikinig, kung tayo'y bukas sa pakikinig sa salita ng Diyos, malinaw ang ating mensahe lagi. Malinaw ang ating kayang sabihin sa tao. Kung tayo nakikinig sa Diyos, mapupuno ang ating isipan, ang ating puso ng kanyang pagmamahal. Kung tayo nakikinig sa Diyos, makikita natin ang ating sarili na sumusunod sa Kanya. Sumusunod sa paggawa ng mabuti, sumusunod sa pagiging mabuting anak niya. Pero the moment na hindi tayo nakikinig sa Diyos, kahit tayo, hindi rin natin alam kung anong sasabihin natin. Hindi natin mapanindigan na ito pala'y tama at ito ang mali. Dahil kulang tayo sa pakakinig. Dahil mas iniisip natin kung ano ang ating dapat sasabihin. Kung ano ang ating nais sabihin. Nakakalimutan o naiwawaglit natin ang mensahe ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, ito'y malaking pagpapaalaala para sa atin. Tayo po ba'y nabibingin na sa ingay ng mundong ito at lalo na lamang tayong nakakapagsalita ng mga hindi magagandang salita o phrases. Nanonormalize ng mga ito to the point na parang wala na sa atin ito ngayon. But then and again, nais pong ipaalala sa atin ng Diyos, kailan tayo huling nakinig sa Kanya? Kailan natin huling naramdaman na tayo mismo lumapit sa Diyos para magdasal? Na lumapit sa Diyos para ipaalaala sa ating sarili na, teka lang muna, parang wala na akong magandang relasyon sa aking Panginoon. Teka lang muna, masyado na akong napuno ng mga gawaing makamundo. Nakalimutan ko na ang magkaroon ng panahon sa aking Panginoon. My dear brothers and sisters, ito nawa po sana ang magbigay sa atin ng paalaala na hindi lamang tayo minamahal ng Diyos, kung hindi tayo ay handa niyang turuan, handa niya tayong pagsabihan, basta tayo nakikinig po lamang sa Kanya. Ngayon po ay ating pinaghahandaan ang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan natin kay San Nicolas de Tolentino. At sa kanya pong murang edad, binigay niya po ang kanyang sarili, hindi lamang sa pagtanggap ng abito bilang isang relihiyoso, bagkus una sa doon, tinanggap niya po ang biyaya ng kahalagahan ng pagdarasal para sa mga namayapa, para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Siguro po isang maganda rin po itong regalo sa atin na ating tanggapin, na isama po natin sana sa ating mga dasal lagi ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga nakalimutan na, lalo tigit yung mga wala nang nakaalaala sa kanila. Malay po natin, in our lifetime, may isa, dalawa, or tatlo tayong mga ipinagdarasal na mga kaluluwa sa purgatorio na natulungan nating maiakyat sa langit at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba ito isang malaking regalo rin sa ating pananampalataya na sa ating pagsariwa sa karangalan at kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ito po'y maging bunga rin ng ating pagdidibusyon at paniniwala sa buhay na walang hanggan. Pagdidibusyon dahil sa mga kaluluwa sa purgatorio ay atin ngayong isinasama sa ating mga dasal. Pananampalataya dahil tinatanggap natin ang katotohanan about sa buhay na walang hanggan. Muli po, sana ang kapistahang ito ay magpapaalala lalo tigit ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen.